Hello po sa lahat ng listeners dito sa channel. Pakitago na lang po ako sa pangalang Paulo. I just wanna share my experience as a Japanese doll collector. Kung tatanungin niyo ako kung ano ang nakukuha ko sa pag-collect ng vintage dolls, ay isa lang ang reason ko. Yun ay satisfaction. Alam kong pag-aari sila ng ibang tao before and I get the chance to own them. Bilang mahilig mag-travel sa bansang Japan, ay isa sa kinahiligan ko ang magpunta sa mga vintage shops. Nagtitingin-tingin lang ako ng mga gamit nang biglang napukaw ang atensyon ko sa mga nakadisplay na manika sa isang shop. Doon na nagsimula ang pagkahilig ko sa pag-collect ng mga vintage dolls. Sa huling visit ko sa isang vintage shop sa Kyoto ay may isang manika na pumukaw talaga ng atensyon ko. Pero dapat hindi yun ang bibilin ko kasi binalikan ko lang talaga yung unang nakita ko sa shop. Kaso wala na. May nakabili na raw. Bali yung mga vintage shops pala na pinupuntahan ko ay hindi lamang exclusive for dolls. Iba't ibang vintage na gamit na yung iba ay dated back pa from 60s daw. Hindi lang naman ako ang nagko-collect ng mga ganitong klase ng dolls. In fact, mahal nga ang bentahan ng mga ganito, lalo pag collector's item. May something na nagpahook sa akin sa kanila na nasimulan ko lang sa isa. Tapos kada travel ko sa Japan ay isa ang vintage shop sa hinahanap ko at hindi ako uuwi ng Pilipinas na walang bitbit na bagong idadagdag sa mga koleksyon ko. Ako yung tao na hindi naman into masyadong mapaniwalain lalo sa mga pamahiin, spirits or ghost man yan. Hindi lingid sa kaalaman ko na may paniniwala dito sa Japan na kapag bumili ka ng mga pre-owned ay nakukuha mo na rin daw yung history ng bagay na yon. Para kasi sa akin, para lang akong naging bagong tagapag-alaga nila. I am living on my own na pala sa isang kondo sa may Quezon City since nandito naman talaga ang work ko sa syudad. Dahil mag-isa lang naman ako ay medyo malawak ang place para sa akin. Kaya naman nagkaroon ng lugar ang mga koleksyon kong vintage dolls. Nitong mga nakaraan ay naging busy ako, kaya naman nawala sa loob ko na maiayos ang latest sa collection ko. Madalas kasi ang pag-overtime ko sa trabaho dahil marami pa akong nakaplanong mga travel, kaya naman kailangan ko talagang mag-ipon. Dito na magsisimula ang mga kakaibang pangyayari na may kinalaman sa mga doll collections ko. Noong una ay hindi naman talaga ako sigurado dahil iniisip ko na baka nagkataon lang o baka nalimutan ko lang. Pero nagsimula ang pag-iisip ko isang gabi. Kakauwi ko lang galing trabaho at napansin ko sa room ko na parang may nag-iba. Alam nyo kasi medyo may pagka-OCD talaga akong tao. So madalas ay alam ko kung nasaan ang mga bagay-bagay kasi mahilig talaga akong mag-organize. Napansin ko na yung latest na inuwi ko from Japan na vintage doll ay nakahilera na sa mga nakadisplay sa room ko. Doon ako nagtaka kasi ang alam ko hindi ko pa nga naiaayos yun dahil may mga ibang gamit pa akong hindi pa nabubuksan at kasama ang doll na yon sa mga nakatabi. Matagal akong napatitig sa manikang yon habang nag-iisip na baka nailagay ko talaga siya at nalimutan ko lang sa dami ng iniisip ko. Pero alam niyo yon, yung sure kayo sa isang bagay na hindi naman talaga nangyari. Kasi walang ibang gagawa nun dahil wala naman akong kasama at mag-isa lang ako sa kondo. Imbes na mag-isip pa ay hinayaan ko na lang ang pangyayaring yon. Pero sa hindi ko malamang dahilan ay madalas na akong nagigising sa kalagitnaan ng gabi dahil nakakarinig ako ng mga yabag na parang tunog kahoy yung lapat sa sahig. Madalas na akong balisa kahit sa trabaho dahil sa kakaisip ng mga nangyayari sa bahay. Isang hapon habang rest day ko at may ginagawa ako sa laptop ko nang bigla kong napansin sa peripheral vision ko na may gumagalaw sa isa sa mga manika na nakadisplay roon. Paglingon ko, nakita kong nakaharap na ang vintage doll ko. Ito yung vintage doll na huli kong nabili sa vintage store sa Kyoto. Nakasuot nga pala yun ng kimono na kulay pula na may design na bulaklak. Nangilabot talaga ako mga kasignos dahil first time mangyari sa akin ang ganun. Matagal-tagal na rin naman akong nagko-collect ng mga vintage dolls pero never pang nangyari o nagkaroon ako ng mga ganong experience. Alam nyo yung pakiramdam na parang gusto mo nang umalis sa isang lugar
dahil parang ang bigat sa pakiramdam. Kung dati ay saya ang nararamdaman ko tuwing titignan ko ang mga doll collections ko, ay biglang kaba at takot na ang bumabalot sa akin. Para bang kahit anong oras ay gagalaw silang lahat ng sabay-sabay. Pero isang gabi ay may nangyari na talagang nagpabago sa paniniwala ko bilang isang kolektor ng mga vintage dolls. Habang mahimbing ang tulog ko, ay bigla na lamang akong nagising dahil may narinig akong malakas na pagbagsak. Parang may nahulog na mabigat na bagay. Una ang akala ko ay lumindol, kaya naman bigla akong bangon para buksan ang ilaw at tignan kung ano ang nahulog. Pero saktong pagbukas ko ng ilaw ay doon ko nakita ang isang mukha na nakasilip mula sa gilid kung saan nakadisplay ang mga vintage dolls ko. Mukha ng isang babae na sobrang putla at duguan, pero ang sobrang nakakatakot ay nakangiti ito sa akin. Puti ang mga mata nito. Sa sobrang takot ko ay nagtatakbo ako palabas ng unit ko. Matapos mahimasmasan ay doon ko lang na-realize na kamukha siya ng doll na binili ko sa Kyoto, pati na rin ang suot nitong pulang kimono. Nanikip talaga ang dibdib ko sa sobrang takot. Agad akong nagpunta at kumatok sa unit ng kaibigan ko na nasa ibabang floor lang ng unit ko. Hindi ko na kinayang bumalik pa roon dahil sa nangyari. Pagdating ko sa unit ng kaibigan ko ay agad kong sinabi lahat ang nangyari. Matagal niya nang alam na hilig ko na talaga ang mag-collect ng mga vintage dolls at isa siya sa tutol dito. Para sa kanya ay cursed doll daw ang mga yon at dahil nga sa history ng mga nangyari sa bansang Japan ay matagal niya na rin akong sinasabihan na mag-ingat daw ako sa mga napili kong kahiligan. Hindi ko raw alam kung ano ang dala ng mga vintage dolls na yon sa buhay ko. For the first time ay tsaka pa lamang ako nakinig sa mga sinasabi niya. Kaya naman sa mga sumunod na araw ay agad akong nagdesisyon na sunugin ang pinakahuling nabili kong doll sa Kyoto. Nagtanong-tanong na rin ako ng mga possible na buyers para sa mga natitira ko pang koleksyon. Mostly ay mga avid collector din na willing silang bilhin. Medyo na-trauma talaga ako sa mga nangyari sa akin. Sa kasalukuyan ay wala nang natira sa mga vintage doll na koleksyon ko. Mahirap noong una pero kailangan kong magdesisyon para sa sarili ko at sa magiging epekto nito sa akin. May travel ulit ako sa susunod na buwan sa bansang Japan pero hindi na para maghanap at pumunta pa sa mga vintage shops kundi ang mag-enjoy na lang. Hanggang dito na lang po ang istorya ko. Muli ay maraming salamat po sa pakikinig sa istorya ko.